guys! This is Anne and Happy New Year sa lahat! Tapos na nga ang taong 2023 at grabe ang daming memories talaga ng taong yun para sa akin. At sa 2024, sana ay maging inspired tayo upang magpatuloy sa buhay. Bumalik na nga rin kami niyan ng office ng January 2. Hindi na rin ako nag-extend ng leave ko dahil wala namang kaming getaway ng mga panahong yan. And since first day of the office ng taong 2024, medyo inagahan ko na rin ang pagpunta niyan sa office. Pagdating ko na rin nga niya ng parking lot, may mga nakasalubong na rin akong tao and binati ko rin sila ng Happy New Year, of course. Dinala ko nga rin yan yung pamasko ko dun sa isa kong inaanak kasi nakalimutan kong ibigay ng Pasko. Pero dahil magkalapit kami na mama niya ng trabaho, ayan, ibibigay ko na yan mamaya. So, meron din akong baonan yan kasi alam niyo naman, pag New Year, maraming kailangan initin. So, maganda sa workplace ko, halos lahat kilala mo talaga mula pa lang labas. So, lahat ng yon binati ko ng Happy New Year. Aura-aura muna tayo dyan. At dahil maraming mga bisita sa office, hindi na rin ako masyadong nakapag-film. So, jump na tayo sa Saturday. So, this weekend, naisip ko na maglista ako ng mga prayer requests ko dahil hindi ko nagawa to nung bagong taon. Alam niyo ba guys, every year namin ginagawa to sa church and nakakatuwa kasi every year makikita mo na talagang sumasagot ng prayer si Lord. One time nga, sinulat ko na magkaroon ako ng sasakyan and talagang ibibigay ni Lord yung dalangin mo sa tamang panahon, sa tamang oras kung kailan mo talaga kailangan. Dati nasulat ko yung gusto kong sasakyan sa papel. Kasi nung pumunta kami ng Taiwan, hindi ko na maalala kung anong year. Pero matagal na talaga yun guys. So nakita ko yung mga sasakyan doon, Suzuki Swift. And then, sobrang tawa ng puso ko kasi yung nabili kong sasakyan, same na same dun sa pinag-pray ko dati. Hindi ko talaga hiniling yon para lang may maipagyabang or whatsoever. Hiniling ko yon kasi kailangan ko nung oras ng pandemic. Kaya sa pinagpipray natin guys, always check your heart. Always check kung ano yung motibo, kung bakit gusto mo yung bagay na yun. Kasi kung hindi yun makakabuti sa'yo, hindi yun ibibigay ni Lord. Or kung hindi pa panahon, sasabihin ni Lord, wait lang. Or kung para talaga sa'yo, ibibigay yun ni Lord sa tamang panahon. So nagluto na rin ako dito ng request ni Mama, yung chicken na may mushrooms. Yan kasi yung gusto niya, kahit wala siya sa bahay niyan. Pero ni-request niya. And nung afternoon, pumunta kami sa dentist kasi mayroong appointment si Janjan. Pagdating namin dun sa clinic, nahirapan ako mag-park kasi sobrang tabi siya ng daan. And naawa na lang siguro si Kuya Guard sa akin kaya tinulungan ako. Pero ayan, naka-park na kami and nagantay kami niya ng turn ni Janjan kasi may mga naunang clients. So after namin sa dentist, pumunta kami sa Vista Mall. Namiss talaga namin yung Antipolo kasi nasa Cainta na kami ngayon. So, yung mga ganito, pag ganito sa Antipolo, namimiss ko yan. Ayan, nag-CR tayo. Kasi medyo mahaba-haba yung biyahe, pauwi. Sabi ko kay Janjan, videohan mo ako. So, ngayon ko na napansin, ang pangat na pala ng buhok ko. Every year kasi ako nagpapariban, pero sa year na to, hindi muna. Ewan ko kung bakit. Parang gusto ko lang ng healthy hair. Pero magagawa naman siguro ng paraan yung buhok ko. So, bumili lang kami ng milk tea and some groceries. And pauwi na rin kami yan. Pag nabibisita ko talaga yung Antipolo, sobrang nostalgic. Kasi, doon talaga ako lumaki. From grade 1 hanggang matapos ako ng college, doon na kami sa Antipolo. So, namimiss ko yung simoy ng hangin, namimiss ko yung mga bilihan doon. And Sunday morning, medyo magpanggap tayo. Sabi ko parang, ang dami ko na masyadong nakain, tapos wala akong workout. So, gusto ko ngayong taon, mag-focus talaga ako sa mga kinakain na dapat mga nutritious and dapat may galaw-galaw din everyday, diba? Buti na lang pinahiram ako nito ni Janjan. Kay Janjan kasi to. So, shout out kay Janjan kung napapanood mo to. Thank you. Ilang minutes nga rin yan and kumain na rin ako ng breakfast. After breakfast, pinaliguan ko muna si Tofu. Kasi sabi ni Mama, paliguan ko daw. Para makaiwas din sa garapata yung mga aso. After nga ng mga gawain sa bahay ng morning, inaantay ko na yan si Mama. Kasi pupunta kami ngayon sa church. Dito nga kami mag-church yung malapit sa amin kasi hindi muna kami pupunta ng Antipolo. Last week kasi doon na kami nag-church. So after ng church, pumunta na rin kami sa grocery store para bumili ng mga pambaon this week. Dahil magpapasukan na sa 9 sila Janjan. So para naman may kainin siya, ganado siya mag-aaral, bili tayo ng mga supplies. Alam mo, masasabi ko talaga na swerte yung mga bunso, lalo na kung yung mga mas matanda sa kanya, ay may mga trabaho na. Kasi, alam mo yun, wala kang kaagaw. Naalala ko dati nung bata pa kami ng ate ko, talagang hati kami sa lahat. Hindi pwedeng malalamangan yung isa dahil mag-aaway. So, blessed talaga yung mga bata na may mga ate at kuya na mas matanda at may mga trabaho na. Kasi, wala siyang kaagaw sa lahat, di ba? So, after nyan, umuwi na kami ni Mama. Alam mo yun, minsan pag nagdadrive ako, naisip ko na parang, dati kami yung hinahatid, kami yung pinagdadrive. Ngayon, pinagdadrive ko na rin yung mama ko. So, parang, I'm ready. Char. So, pag-uwi nga namin yan sa bahay, nag-asikaso na kami ng mga aso, and kumain na rin kami. And the rest of the day, nag-rest na kami para ready kami sa panibagong week na dadaan. Yun lang guys. Salamat sa panonood.